dito sa ating bansa na napamahal na sila sa masang Pilipino. Hindi nyo masisira yan kahit anong gawin nyo. Tandaan nyo sa Tama. 2028, maghanda kayo sapagkat there is a time for reckoning. At yung taong bayan, hindi yan papayag sa ginagawa ninyo. Tatapusin nila ang inyong mga kabulastugan, mga kawalang iyan. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Panelo mga kababayan. Hindi nyo masisi kung ganyan ang reaksyon ni Vice Presidente dito sa mga revelasyon niya patungkol kina Liza Tambabongit. Natotoo nga naman mga kababayan na halos araw-araw na ang ginagawang investigasyon dito sa mga Duterte, lalo na pagdating sa OVP funds, no? Kahit na ang COA na mismo ang nagsabi na walang error na naganap at may check and balance na naipasa ang Office of the Vice President. Nawika nga ng sambayan ng Pilipino, tama nga lang na sinupalpalan, no, ni VP Sara itong sina Bonget Liza Tamba ng matauhan sa kanilang mga ginagawa. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, hindi dapat ang Vice Presidente ang mapatalsik sa pwesto, kundi itong si Bonget di umano dahil marami na masyado ang atraso niya sa mga ordinaryong mamamayan. Nasimula nang maupo ito halos pahirap ang kanilang mga ginagawa at walang ginagawang long-term solution kung paano susugpuin ang kahirapan sa ating bansa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Attorney Sala, no? Mainit na discussion na nangyari from last Friday up to the weekend until now, no? Kasi last Friday, nagkaroon ng press conference si Vice President Sara Duterte kung saan sinagot ito ang ilang issue. Kabilang nga, sinabi ng Pangalawang Pangulo na nagamit lang siya ni Pangulong Bongbong Marcos para manalo noong 2022 elections. Sa kabila nito, hindi daw kasalanan ni VP Sara kung bakit hindi marunong si Marcos Jr. kung paano maging Pangulo ng bansa. Itong palitan ni Jason Rubrico. Binalikan ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference ang mga panahong kinukumbinsi siya ni Senadora Amy Marcos na tumakbo bilang katandem ni Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Para kay VP Sara, ginamit lang siya para manalo si Marcos Jr. noong nakaraang halalan. Kasalanan na naging ganito ang sitwasyon ng Pilipinas. Yan ay kasunod ng mga komentong kanyang natatanggap mula sa taong bayan na anila ay kasalanan ng bise na hindi siya tumakbo sa pagkapangulo. Iginiit ni VP Sara na hindi niya kasalanan na hindi marunong kung paano maging pangulo si Marcos Jr. Kung kanyang gagraduhan nga ang performance ni Marcos Jr. ay nasa 1 out of 10 ito. Mali rin aniya ang kanyang inakala patungkol sa paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo noong sila ay nangangampanya na sama-sama tayong babangon muli. Makailang beses na rin nakita ni VP Sara ang pag-uugali ni Marcos Jr. lalo na sa pakikitungo sa ilan nating mga kababayan na aniya ay nagiging toxic na. Inahalimbawa ng Pangalawang Pangulo ang nangyari sa isang graduation sa Philippine Military Academy kung saan hiningi ng isang graduate ang relo ni Marcos Jr. bilang graduation gift pero iba ang naging tugon ng Pangulo na ikinagalit naman ng bise. Hindi rin pinalampas ng Pangalawang Pangulo ang ginawa ng administrasyon laban sa the Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Humingi rin ng sorry si VP Sara sa mga taga-KOJC dahil sa kanyang pangungumbinsi na iboto si Marcos Jr. Kahit ayaw ng patulan, hindi naman naiwasan ni VP Sara na magbigay ng kanyang komento patungkol sa pahayag ni Marcos Jr. sa kanilang pagkakaibigan at parang nalinlang umano siya ng bise. Para sa Pangalawang Pangulo ay hindi na dapat maging mahalaga ang personal na nararamdaman ng isang opisyal ng gobyerno. Payo ni VP Sara kay Marcos Jr. na sa halip na kanyang nararamdaman, dapat pagtuunan ng pansin ng Pangulo ang mga problemang kinakaharap ng bansa gaya ng kagutuman at mataas na presyo ng mga bilihin. Ipinahayag din ng Pangalawang Pangulo ang nararamdaman ng mga Davaoenyo laban sa naging pahayag ni Marcos Jr.
Agree ba kayo dun sa winika ni Vice Presidente Sara Duterte, mga kababayan, na ginamit lang siya ni Bonget noong eleksyon? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin, totoo ang kanyang winiwika, no? Sapagkat kitang-kita natin ngayon kung paano gipitin itong si VP Sara ng mga young guns nila Tambalos Liza Bonget. Ayun, Attorney Sal, ayan ang mainit na pinag-uusapan over the weekend, itong mainit pahayag ni Vice President Sara Duterte. What can you say about her comments po? Kailangan hindi mo ko particular kung ano sa mga sinabi niya kasi marami siya sinabi. We have to specify exactly. One, Ano bang sa sinabi niya doon, yung sinabi niya about kay BBM na hindi niya kasalanan na hindi marunong maging presidente si BBM, Attorney Sal. And he also asked sorry sa KOJC. Iyan naman ang perception niya kasi alam mo, kanyang pananaw sa pamamahala ni PBBM, yan ay hindi lamang batay sa kanyang personal kasi kasama niya sa trabaho. So she will know how to rate the performance of yung ka-teammate niya. Kung hindi base rin yan sa mga naririnig niya, nakikita niya reaksyon ng taong bayan na hindi kontento sa performance ni Presidente Marcos Jr. So she's just expressing her own assessment of the President's performance. And walang makakapigil sa bawat mamamayan na magbigay ng assessment sa performance ng isang kasama sa gobyerno. And she also said, Attorney Sal, na she had a conversation with Senator Amy Marcos, sinabihan pa niya sa Senator Amy na kapag hindi pa kayo tumigil, hukayin daw nila yung tatay nila doon sa, cemetery na tapon daw sa West Philippine Sea. That also caused reaction sa mga mambabata. Some of them, sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte, quote ko lang ilan sa mga mababatas. Like First District Representative Jay Conghon, sabi niya dito, for someone in such a high position to make violent and grotesque threats, even in jest, shows a troubling level of instability. Sabi niya, he also added that it's deeply alarming. You can't afford to have leaders so that their emotions spiral out of control in such a public and extreme manner. Sabi ng Manila Union First District Representative Paulo Ortega, and I quote, "We urge the Office of the Vice President to consider seeking professional help for Vice President Duterte as this behavior is deeply concerning and could have serious consequences for our nation's leadership." Ortega underscored the gravity of Duterte's recent statement, emphasizing the need for responsible leadership amid such troubling behavior. Sabi niya, the Filipino people deserve leaders who are mentally and emotionally stable, especially during challenging times. And sabi din ni Tingog Party List, Jude Asidre, sabi niya, it's very disturbing to see the second highest official of the country resorting to petty threats. Childish threats? Can she not make sense of the 125 million confidential funds that she must have enjoyed for spending it in 11 days? Ilan lang yan, Attorney, sa mga mababatas. What's your take sa mga atake naman nila? Counter-attack nila kay Vice President Sara Duterte. Problema sa kanila, yung sabi nila kailangan stable emotionally, intellect. Palagay ko nakaharap sila sa salamin. Nung sinasabi nila, kayo yun. Alam niyo ba kung bakit? Yung niririakan niyo na huhukayin yung remains at itatapon sa West Philippine Sea. Ang mga problema ninyo, you're taking VP Sara literally. Hyperbole. Ang tawag doon, hyperbole. Isang exaggeration. Figure of speech. Madalit sabi, tingnan mo ang kalakaran. Saan niya ba sinabi yun? Number one, sinabi yon sa isang group chat. Ibig sabihin, hindi yun for public consumption. Yung kwento niya sa press con, nire-relate na lang yung nangyari sa isang private chat. Sinabi niya raw yon and address yun sa kapatid ng presidente. Pangalawa, yung mismong kapatid, hindi naman nag-react. Bakit? Ibig sabihin, hindi niya sineryoso yung pahayag na yon. Hindi niya binigyan ng importansya. Ang madalit sabi, bakit kayo nagre-react? Hindi nga nagre-react yung kapatid yung pinapatungkulan.
you cannot be more popist than the Pope. Oh, kaya kayo, huwag niyong titingnan literal ang mga sinasabi. Pareho din nung sinasabi niya na puputulan ng ulo eh. Tandaan niyo, nung mga tayo, di ba? Ikaw nga na, ewan ko kung nangyari sa'yo. Basta kami, nung mga bata pa kami, pag kami nagiging pasaway, tinatakot tayo ng mga magulang. Okay? Huwag kayong labas sa gabi. Kung hindi, papakain ko kayo sa bumper, pakain ko kayo sa bubo. O para lang tumigil. Ang ibig lang sabihin nun, pag hindi ka tumigil sa kalokohan mo, papaluin kita. Ha? Kumbaga, ang sinasabi ni Inday Sara, this is exactly what she means. Stop assaulting me. Because if you continue doing that, I will be fighting back. I will engage you tit for tat. I will not Tama. sit idly and watch you destroying me. Hindi ako papayag. Yun lang ho ang ibig sabihin nun. Don't take her literally. Yun naman sa sabi, kung putulan ng ulo ito. Hindi ba? Tingnan nyo. Pag tayo nasa mga close natin mga kaibigan, at meron tayong kaibigan nagsalita na hindi napantigan-tigan natin, para sasabihin na, ang sarap mong tirisin, ang sarap mong banata, ang sarap mong suntukin, ang sarap mong patayin eh. Ganun lang mo yun. Nung nakita niya, yung ginawa ni Presidente Marcos Jr., na napahiya naman yung bata. Di ba sabi niya, napahiya, nakita niya yung humiliation. Nakita niya ngayon, ganito yung ang trato nito. Samantalang yung ama niya, di ba? Yung ama niya, nagbigay ng relos doon sa isang graduate ng PMA. Binigay niya eh. Binigay niya. Wala siya. Hindi ko alam kung hinigay sa kanya. Basta nakita ko, tinanggal niya at ibinigay niya. Oh. Kaya nung makita niya yon na nagre-react siya, alam mo, when you're reacting to someone na malapit sa'yo, o kaibigan mo, kilala mo, ibig sabihin, hindi ka na po pwedeng kaibigan sa kanya kasi hindi mo type yung ginawa niya. Kaya sinasabi niya, doon ko na-realize, nung nagre-react ako sa ginawa niya, na toxic na, makamandag na poisonous na yung relasyon namin, hindi na ako tatagal. Yun lang po yun ang ibig sabihin. Other Rizal, are the lawmakers missing the point dun sa pahayag ni Vice President Sara Duterte dun sa pagukay dun sa tatay nila ng mga Marcoses dun sa libingin ng mga bayani? He said it is a hyperbole, no, a statement. Pero it is actually emphasizing a point na walang utang na loob sila. Because it was under the administration of VP Sara, yung dad niya, si President Rodrigo Duterte, na kahit against all odds, for President Duterte. Pero talagang nag-decision siya na mailibing sa libingin ng bayani. Once and for all, si Marcos Sr. And then, after all na ginawa ng mga Duterte for the Marcoses, ginaganito sila under their administration. Tama pinupunto niya. Kumbaga, yung ginawa ni Presidente Marcos, inilibing niya ang kanilang. Kapagkat, gaya ng paliwanag ni Presidente Duterte, yun ang tama. Hindi porket kaaway natin yan, hindi natin susunduin kung ano ang itinatakda ng batas. Ang tinatakda ng batas, kung ikaw ay naging presidente, o kung ikaw ay naging sundalo, ikaw ay may karapatan na ilibing dyan. So madalit sabi, kung yung Duterte na nga ang nagpalibing, bakit naman sasabihin nyo, dinidiscredit? Wala sa logika yun, wala sa sentido común. Kaya yung sinasabi mo, they're missing the point. Talagang they're missing the point. Kaya nga, kung kayo ay nagsasabi na magpa-examine si Inday Sara, kayo magpa-examine. Kasi napakasimple lang naman ang ibig niya sabihin. Don't mess with me because I'll be messing with you also. Kung ano-ano na yan inilagay nyo. Meron pang isang may diferensya din sa utak yung isang analyst na mahilig na kinukuha ng mga iba-ibang istasyon. Yun din ang sinasabi niya, may diferensya na talaga itong mga ito. Alam mo, ang problema sa kanila. Kahit na anong gawin nyo sa mga Duterte, masyadong malalim ang tinanim na ligasiya ng mga kabutihan
ng mga pag-unlad dito sa ating bansa na napamahal na sila sa masang Pilipino. Hindi nyo masisira yan kahit anong gawin nyo. Tandaan nyo sa Tama. 2028, maghanda kayo sapagkat there is a time for reckoning. At yung taong bayan, hindi yan papayag sa ginagawa ninyo. Tatapusin nila ang inyong mga kabulastugan, mga kawalang iyan. Kala siguro nila walang katapusan yung mga pangungurakot nila, no? Maghanda-handa tayo mga kababayan sa taong 2028 ating sisingilin yung mga kurakot na nauupo sa loob ng Malacanang. Tatandaan yung mga pangalan nila mga kababayan. Yan sina Kimbo, Abante, Apop, Barber, Tambalos, Liza, Bongit, marami pang iba mga kababayan. Sisimulan natin yan sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Nang kahit paano matauhan sila sa kanilang mga pinanggagawa. Yung paglabag sa karapatan at pagsira sa reputasyon ng minamahal nilang naging Pangulo at ngayon naman ang minamahal nilang pangalawang Pangulo ng bansa. Gaya, sabi mo kasi 2028, Day of Reckoning. Sabi nung mga mga netizen, tagal naman ang Day of Reckoning, 2028 pa. They want the reckoning now daw, Attorney Sal. But anyway, Attorney Sal, yes, Attorney. Hindi totoo yun na matagal, ha? Eh ako nga, nagulat ako, 3 years na pala sa PBS. Parang tapos 3 years na pala. Kaya ko yung 2028, naku, ilang tulog lang yan. Nandiyan na yan. And Attorney Sal, isa din sa dahilan bakit nag-counter-attack yung itong mga mababatas kay Inday Sara because may isa din sinabi si Inday Sara. Sabi niya, hindi nakalusot sa kanya si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ni VP Sara, isang kahihiyan si Romualdez sa bansa dahil daw sa ginawa nito sa abroad, sa labas ng bansa na may tumanggap daw ng suhol. Hindi naman nagbigay ng iba pang detalye si VP Sara patungkol dyan, Attorney. Sana, Ako hindi. tungkol doon ang kinoment ng mga mababatas. Hindi kung ano sinasabi nila na unstable daw si VP Sara, magpa-check up. Yan yung sagot nila, Attorney Sal. Alam mo, yun hindi ko alam yun eh. Kung, I don't know, alam mo ba yung story niya na tumanggap siya ng so? Hindi ko alam yan eh. I have not read about it. I have not heard about it. Ngayon ko lang narinig yan. Ang naririnig ko noon, parang nag-donate ng malaking pera sa isang eskwela para makapasok yung mga either pamangkin o mga anak. So, yun ang narinig ko. Ito ay bago sa akin. Kaya hindi ako makakomment. Mm-hmm. And samantala, Attorney Sal, dapat bang mabuwag na ang lahat ng private armed groups bago ang 2025 midterm elections? Ito ay ayon sa Commission on Elections, alinsunod na rin sa utos ng DILG. Samantala, Attorney Sal, formal nang inibitahan ng House Squad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa investigasyon sa umano'y extrajudicial killing sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Isasagawa na ito sa susunod na pagdinig, Attorney Sal, this coming October 20. To that would be tomorrow, Attorney Sal. Does that mean that dito pala, nung live natin last time, kinonfirm ni former President Duterte that he will attend. And you also said during your interview that you will accompany him. Kaya number one, kung tinanggap niya ang imbitasyon. Kasi sabi niya, puta, kung may imbitasyon sa akin, tatanggapin ko. Hindi ko alam kung tinanggap niya na o hindi. Pangalawa, kung tinanggap niya man, at saka, kasi kung sinasabi ni Kong Ace Barber, pinadala niya kahapon o nung Sabado, masyadong short ang notice. Baka yung hearing bukas, sasabay doon sa kanyang previous schedule. O, pag ganon, may problema ka. Dahil may conflict schedule. Pangalawa, na nasa kanyang kalagayan niya, sa kanyang kalusugan. Kung pwede siya magbiyahe, dahil magagaling siyang Davao. Kung payagan siya ng doktor. Kung matuloy bukas, ano sabi mo, sasama ako, hindi rin ako makakasama kasi lilipad ako ngayon. Lalabas ako ng bansa. Oh my God, na timing pala yung mo, biyahe mo. Di ba this week pala yung mo? Asian tour. Mahalaga din yung aking lakad. Kaya, alam mo, ang suggestion ko kasi, bigyan nyo ng sapat na panahon. Bigyan nyo ng 1 week or 2 weeks na schedule para naman naayos ni Presidente Duterte.
yung kanyang mga schedule. Dahil nagbigay na nga siya ng ng paramdam sa inyo na, basta ako inimbita niyo. Pero, kailangan din, bigyan niyo siya ng magandang schedule na hindi babangga natin niya ng schedule. Di ba? Masaya. Tsaka para maka-attend tayo. Attorney, sa kabilang banda, no, sa halip na Committee of the Whole ang magsasagawa ng investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration, ang hirit naman ng Senado, Senate Blue Ribbon Committee na ang mag-iimbestiga kasunod ng panukala ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa na imbestigahan ito dahil sa check and balance na ginagawang investigasyon ng Kamara. Si Senator Pia Cayetano naman ang chairman ng komite, pero dahil sa busy o man na ito kasi tumatakbo si Senator Pia to resolve for the midterm election, si Senator Coco Pimentel ang mangunguna bilang subcommittee chair. Sinabi naman ni Pimentel na hindi nito hahaluan ng politikang investigasyon at susundin lang nito kung ano ang ilalagay na ebidensya o ilalagak na ebidensya. Kung maalala mo, Attorney Sal, mayroon silang di pagkakaunawaan sa PDP laban noon. Wala pa namang petsa, Attorney Sal, kung kailan sisimulan ng pagdinig. Do you think, Attorney Sal, yung nagkaroon ba ng lamat between KPRD and Senator Coco Pimentel, and would that lamat cause PRRD na magkaroon ng fair and balanced investigation sa Senado? Unang-una, yung gagawing committee hearing dyan sa Senado. Na yun sa ating usapan sa programa natin. Na sinabi ko, okay ang hearing, pero huwag ka mag-preside. Bigay mo sa iba. Kaya tama na yun. Na natanggap na nila na may conflict of interest. Kasi naakusahan si Senador Bato at Senador Bongo. Kaya hindi pa pwede talagang sila mag-preside. Kaya tama yung ibang komite. Ngayon, tungkol naman dun sa relasyon ni PRRD at ni Senator Coco, wala yun. Yun naman kaugnay lang naman sa sa politika. Wala yun. Kasi Senator Coco, rin yan, matuwid din yan. Kaya kung ano lang yung sinasabi ng batas, yun ang gagawin.